Isipin mo 'to, isang araw, sinasamba ka ng isang buong siyudad bilang isang literal na Diyos. Wow, okay. 'Di ba? Nag-aalay sila ng mga bulaklak sa paanan mo, naghahanda sila ng mga torong isasakripisyo para sa'yo, tapos literal na nakayuko ang lahat sa tuwing dadaan ka. Parang rockstar status, kumbaga. Fodra pa sa rockstar. Pero kinabukasan, yung mismong mga taong iyon, yung mga pumupuri sa iyo kahapon, ay siya ring pupulot ng mga malalaking bato para pagbabatuin ka. Hanggang sa akalain nilang patay ka na, tapos kakalad ka rin yung duguan mong katawan palabas ng lungsod. Grabe yung shift na yun, ha? 24 oras lang. 24 oras lang. At ang tanong dyan, ano ang nagbago? Kasi hindi naman nagbago yung taong sinasamba nila eh. Hindi rin nagbago yung mensaheng dala mo. Ang nagbago ay yung lente o yung pananaw kung paano nila tiningnan yung mga nangyayari. Nakakakilabot na reality check iyan. Kasi madalas nating akalain na kapag malinaw nating sinabi ang isang bagay o kapag mayroon tayong malinaw na ebidensya, otomatiko itong maiintindihan ng nakikinig sa atin. Oo nga, parang common sense dapat, 'di ba? Tama, akala natin ang komunikasyon ay parang pagpasa lang ng bola na kung paano ko itinapon, ganun mo rin sasaluhin. Pero ang katotohanan, lahat ng impormasyon, kahit gaano pa katotoo, dumadaan yan sa isang napakatinding filter ng mga paniniwala natin. At iyan mismo ang bubunuin natin sa ating malalimang pagtatalakay ngayon sa ating mga sources at study notes. Babalikan natin ang isa sa mga pinakamasalimuot na paglalakbay sa kasaysayan, yung unang paglalakbay misyonero ni Pablo, kasama si Barnabas, mula doon sa Syrian Antioch patungong Cyprus at papasok sa rehiyon ng Galatia. Isang napakahabang biyahe. Oh, pero teka lang, hindi tayo nandito para mag-aral ng heografiya o kaya mag-memorize ng mga mapa. Titingnan natin yung kwentong ito bilang isang, parang masterclass sa komunikasyon. Eksakto. Dahil ikaw man na nakikinig sa atin ngayon, naghahanda ka man para sa isang napakahirap na presentation sa opisina, o kaya naipit sa isang mainit na debate sa pamilya mo tungkol sa politika. Naku, madalas mangyari yan. 'Di ba? O kaya nakakulong sa isang echo chamber sa social media, makikita mo na ang ugat ng hindi pagkakaunawaan ay kadalasang hindi dahil sa maling data Ito ay dahil sa magkakaibang worldview o yung lente ng pag-unawa. Kaya bago natin himayin yung mismong karanasan ni na Pablo, kailangan muna nating dinawin kung ano ba itong tinatawag na worldview. Kasi hindi ito isang bagay na parang damit na pinipili nating isuot tuwing umaga. Hindi siya conscious choice parate. Hindi, ang worldview ay yung default operating system ng isip natin. Ito yung humuhubog kung paano natin pinoproseso ang katotohanan. At hindi ito sumusulpot ng kusa. Unti-unti itong binubuo ng mga magulang natin, ng mga kaibigan, sistema ng edukasyon, kulturang kinalakihan natin. At syempre yung media, 'di ba? Oo, lalo na sa panahon ngayon, napakalakas ng impluwensya ng mass media at ng mga algorithm sa pagbuo ng worldview natin. Naisip ko tuloy dito sa notes natin, parang nakasalamin tayong lahat ng mga sunglasses na may magkakaibang kulay ng lente. Isipin mo, may nakasuot ng yellow, green, blue, pink or amber na lenses. Nakatingin tayong lahat sa isang puting pader. Okay, sige. Tapos yung nakasuot ng blue lens, ipipilit niya na kulay asul yung pader. At the thing is, hindi siya nagsisinungaling dahil iyon talaga yung nakikita niya Totoo yun para sa kanya? Oo. Ngayon, okay, himayin natin ito. Ilapat natin iyan sa mga uri ng tao na nakasalamuhan ni na Pablo sa Cyprus at Galatia. Kung ang pananaw natin ay parang sunglasses, ibig bang sabihin yung mga taong nakikinig sa kanila, maging theists man sila, polythei or naturalists, nakasalamin sila ng kani-kanilang kultura, kaya iba ang dating ng mensahe sa kanila? Oo, ganun na nga. At kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, iyan eksakto yung naranasan ni na Pablo nang isugo sila ng simbahan sa Syrian Antioch. Hindi sila humarap sa mga taong blanko ang isip. Humarap sila sa mga taong may magkakaibang kategorya ng paniniwala.
May mga theists na naniniwala sa iisang Diyos na may kontrol sa lahat, di ba? Tama. Tapos may mga polytheists na naniniwala na ang bawat puno, ilog, kidlat ay may sariling Diyos. At may mga naturalists na ang paniniwala ay kung ano lang ang nakikita ng mata, yun lang ang totoo. Kaya yung lens ng tagapakinig ang unang-unang dapat alamin ng isang tagapagsalita. Pero teka, kung iba-iba yung kulay ng salamin natin mula umpisa, paano pa tayo magkakaintindihan? Ang susi rito ay awareness. Kapag alam mo kung anong kulay ng salamin ng kausap mo, maaari mong i-adjust yung mensahe mo para makalusot sa filter niya. Hindi mo babaguhin yung katotohanan, pero babaguhin mo yung paraan ng paghatid. Makikita agad natin yung matinding banggaan ng mga lenteng iyan nang dumating sila sa isla ng Cyprus, partikular dun sa Paphos. Isipin mo yung eksena. Nandoon yung probinsyal na gobernador, si Sergius Paulus. Isang napakataas na opisyal. Oo, mataas ang posisyon, matalino at gusto niyang matuto. Inimbitahan niya sina Pablo para mapakinggan yung mensahe. Pero may isang malaking harang. Isang lalaking nagngangalang Elimas o Bar Jesus. Yung faith distractor. Yan, faith distractor. Isa siyang mahikero at huwad na propetang Hudyo na nakadikit sa gobernador. At ginawa ni Elimas ang lahat para siraan sina Pablo at pigilan si Sergius Paulus na maniwala. Kasi yung lente ni Elimas pinaghalong theism at polytheism or spiritism. Bilang Hudyo, may alam siya tungkol sa iisang Diyos. Pero hinaluan niya ng mahika para manipulahin yung gobernador. Dito na magiging sobrang kawili-wili ang lahat para sa akin. Kasi inilarawan si Elimas ni Pablo bilang anak ng dyablo, kaaway ng katuwiran, tapos nabulag pa nga siya as punishment, di ba? Oo, literal na nabulag siya. Pero suriin natin yung motibo niya. Posible kayang itong si Elimas ay natatakot lang mawalan ng impluensya sa gobernador? Parang corporate sabotage lang sa makabagong panahon, kung saan sinisiraan mo yung kalaban mo dahil banta sila sa posisyon mo. Parang baka mawalan siya ng trabaho kung maniwala yung boss niya kay Pablo. Ang nakakapagbigahin rito ay oo, malamang pinoprotektahan niya yung trabaho niya at kumbinsido siya yung tama, pero may mas malalim na nangyayari dito. Tinalakay sa mga notes natin na may epekto yung kapangyarihan ni Satanas sa mahika ni Elimas upang manipulahin ng gobernador. So hindi lang simpleng office politics. Hindi talaga. May spiritual blindness na idinudulot si Elimas dun sa gobernador. Kaya yung pagbulag ni Pablo sa kanya physically ay isang matinding statement na, ikaw na bumubulag sa katotohanan ay literal na magubulag ngayon. Grabe, poetic justice. Oo, at pinapakita rin ito kung bakit mahalagang matukoy ng isang tagapakinig kung sino yung mga tunay na tagapaghatid ng mensahe at sino yung mga faith distractor sa paligid nila. Mga taong pilit binabaluktot yung daan kasi simpleng napakasama lang talaga ng motibo nila. Ang bigat nun. Mula dyan sa sadyang pananabotahe sa Paphos, lumipat tayo sa isa pang klaseng banggaan ng pananaw. Papunta naman tayo sa Lystra. Dito nakita natin yung tinatawag na worldview noise o yung matinding sagupaan ng kultura. Ito yung isa sa mga paborito kong bahagi ng kwento. Kasi 'di ba sa Lystra nagpagaling si Pablo ng isang lalaking lumpo. Para kina Pablo, clear evidence yon ng kapangyarihan ng Diyos. Pero ano yung pananaw ng mga taga-Lystra? Sila ay mga polytheists na matinding nakatutok sa Greek mythology. Kaya ininterpret nila yung himala sa maling paraan. Maling-mali talaga yung salamin na gamit nila. Oo, buong emosyon silang sumigaw na ang mga Diyos ay bumaba sa atin sa anyo ng mga tao. Napagkamala nilang si Barnabas ay si Zeus tapos si Pablo ay si Hermes dahil siya yung tagapagsalita. At may direktang koneksyon ito dun sa sikat na mito ni na Baucis at Philemon sa lugar nila, di ba? Eksakto. Kaya ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? May ginamit na analohiya yung source natin na tawang-tawa ko. Parang selling nuts to squirrels daw. Selling nuts to squirrels, oh. Naghahain sina Pablo ng isang napakagandang mensahe. Pero dahil sa lente ng Greek mythology ng mga taga-Lystra, iba yung naproseso ng isip nila. Ang tanong ko rito, paano mababaguhin yung usapan kung sinasamba ka na ng mga taong gusto mo sanang turuan? Ang hirap nun ah.
Sobrang hirap. Kaya ang unang ginawa ni na Pablo at Barnabas ay pinunit nila ang kanilang mga damit. Wait, bakit kailangan punitin yung damit? Isang kaugaliang Hudyo yan. Kapag nababastos ang Diyos o may nangyayaring blasphemy, kailangan nilang magpakita ng matinding physical reaction para basagin yung excitement ng mga tao. Tapos, bago nila na ipakilala si Jesus, kinailangan muna nilang magturo tungkol sa nag-iisang tunay at buhay na Diyos. Umatras sila ng konti sa theology. Oo, ginamit nila yung common ground. Nagsalita sila tungkol sa ulan, sa tanim, para maitama yung lente ng mga taga-Listra na nakasanayan yung pagsamba sa isang templo ng mga Diyos-Diyosan. So parang tinanggal muna nila yung polytheism glasses ng mga tao. Tinangka nilang tanggalin, oo. Pero dito napapasok yung mabilis at marahas na pagbabago ng templa ng mga tao na kinuwento ko sa simula. Yung mga taong gusto silang sambalhin kanina ay siya ring bumato kay Pablo hanggang sa halos ikamatay nito. Isang araw lang ang pagitan. Oo, kasi dumating yung mga Hudyo mula sa Antioch at Iconium at inagiyo kanila yung mga tao. Ngayon, ano yung sinabi nila para magalit ang mga rustic Gentile polytheists na ito? Wala sa direktang teksto Pero inimumungkahi ng source natin na maaaring sinabi nilang nilalapastangan ni Pablo si Zeus. O kaya na mapanganib yung turo ni Pablo na kanyang daan nangang ang nag-isang daan. Teka, ang bilis naman ng shift na yon. Mula sa itinuturing silang mga Diyos, biglang gusto na silang patayin? Hindi ba ito malinaw na pruweba kung gaano kadelikado kapag ang isang grupo ay tinakot o na-trigger ang kanilang fear na baka sirain ang kinagisnan nilang kultura? Ito ay nagdudulot ng isang mahalagang katanungan talaga. Kung paano minamanipula ng mga faith distractors yung mga Hudyo mula sa ibang bayan ang takot ng masa. Kapag naramdaman ng isang komunidad na inaatake ang kanilang identity o pagkakakilanlan, nagiging marahas sila. Nawawala yung logic. Nawawala talaga. Nagiging survival mode yung mga tao. Naniniwala silang baka gunawin ulit ng mga Diyos yung sidad nila kung hindi nila papatayin sina Pablo na nagkataon namang saktong-sakto sa ginawang pananakot ng mga faith distractors. Nakakatakot isipin na ganun kabilis ma-hijack yung paniniwala ng tao kapag natakot sila. Pero ito yung nakakagulat na hakbang ni na Pablo matapos yung pambabato. Matapos siyang iwanang duguan at akalaing patay na, nakabangon siya. At sa halip na umuwi pagkatapos mangaral sa Derbe, binalikan nila ang mismong mga lugar kung saan sila dumanas ng pang-aapi. Binalikan nila ang Listra, Iconium at Antioch. Isang move na mahirap intindihin kung iisipin mo yung safety nila. Oo nga, kasi kung ako ang binabato, siguro uuwi na agad ako ng direkta. Goodbye mission, 'di ba? Pero bumalik pa sila. Batay sa Acts 14.21, ang layunin daw ay palakasin ang kaluluwa ng mga alagad. Hikayatin silang magpatuloy at magtalaga ng mga pinuno. Pinapakita nito na hindi lang sila nagtatanim ng impormasyon at umalis. Gumagawa sila ng paraan para dumikit ang mga aral. Yan yung binabanggit sa source natin na parang paggamit ng mga Velcro tools. Velcro tools, oo. Parang nilalagyan nila ng Velcro yung pananampalataya para kumapit ng mahigpit sa mga bagong mananampalataya. Eksakto. Kasi pinapakita nito ang lalim ng dedikasyon nila na ang paggawa ng mga tagasunod o making disciples ay hindi natatapos sa unang pagtapakilala. Kailangan itong balikan, palakasin, at ikinokonekta ito ng source natin sa paggamit ng mga epektibong paraan ngayon para tumatak ang kaalaman. Tulad ng ano? Para mapunuan yung mga puwang ng kaalaman ng mga tao. Kailangan siguraduhing may tamang pamunuan ang mga bagong komunidad upang magpatuloy ng matatag at hindi sila ulit mauto ng mga faith distractors. Grabe, ang ganda nun. Kailangan pala talagang i-reinforce yung worldview para hindi agad matanggal yung bagong lente na isinuot nila. Kung i-recap natin yung pinag-usapan natin, nakita natin kung paano nag-iba-iba ang pagtanggap sa misyon ni Pablo dahil sa iba't ibang lens tint ng mga tao. Mula doon sa malisyosong panlinlin lang ni Elimas sa Paphos? Na gumamit ng takot at mahika. Tama, hanggang sa cultural clash dun sa Listra kung saan naging worldview noise yung mga himala. At yung kahalagahan ng muling pagbabalik para palakasin ang komunidad gamit yung mga Velcro tools. Isang buong spectrum ng human reaction sa iisang mensahe? Kaya bago natin tapusin ito,
Mag-iiwan ako ng isang huling kaisipan para sa iyo na nakikinig sa amin ngayon. Sa panahong ito ng social media at nag-uumapaw na impormasyon, tuwing nakikinig ka sa isang balita o nagbabasa ng opinyon ng iba, napapaisip ka ba kung anong kulay ng lente ang suot ng nagsusulat? Isang magandang tanong yan para pagnilayan. At mas mahalaga, handa ka bang suriin kung anong kulay ng lente ang suot mo habang binabasa ito? Napalihim na humuhubog sa iyong konklusyon. Maraming salamat sa pagsama sa aming malalimang pagsusuri ngayon. Patuloy lang na magtanong at magsuri ng inyong mga lente. Hanggang sa muli. Paalam at mag-ingat palagi.